ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Balikan natin ang kwento ng mga asong ibinebenta para karnihin. Maasagip kaya ang mga itinuturing na man's best friend? Agad ikinasa ng PNP CIDG at ng NGO na AKF ang isang entrapment operation at binantayan ng suspect. Bali, nakipag-usap po muna yung confidential informant natin through text na sinabi natin na bibili ng 4 na pirasong aso sa halagang 1,000. Positibo namang kumagat ang suspect at pagdating sa lugar, Inihanda na po namin yung dusted money namin na halagang 1,000. At sa tulong ng confidential informant at isa naming kasamahan, inabot na nila yung halagang 1,000 kapalit ng 4 na aso. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano man ang sabihin mo, gawin mo ay pwedeng gawing pabor o laban sa iyo sa loob ng korte. Ikaw ay may karapatang kumuha ng abogado. Kung wala kang kakayahang makakuha ng abogado, ang gobyerno ay magbibigay sa ng isa. tila bahag ang buntot at hindi na nakapalag ang suspect ng pusasan siya ng mga pulis. Kinilala siyang si Joselito Legaspi, 40 years old. Nung nagpakilala na po kaming mga alagad kami ng batas, hindi na po siya nagpumiglas pa. Sumama na po siya sa amin. Ilang metro lang ang layo sa kanya. Natagpuan ang kalunos-lunos na kalagayan ng hindi lang 4, kundi 5 aso. Kung binigay na po sa atin yung mga aso, nasa loob po ito ng sako na halos hindi po sila makahinga. At makikita mo po yung stress na nararamdaman ng mga aso. Nakasako, nakatali ang bibig at hirap na sa paghinga. At 2 sa kanila, hinang-hina na. Sa kasamaang palad, isang aso ang bumigay na. Nakita na lang po namin dun sa area na patay na po yung isang aso. So 5 po ang aso ang ating ang tumambad sa atin doon, ano? Unfortunately, on site, may isa ng patay. Dahil siyempre, sabi nga natin, nakasilid sila sa aso, mainit po ang panahon. So suffocated po talaga sila dyan. At along the way po, nung ating chine-check yung mga aso, namatay na rin po yung 2. Yung itsura ng mga aso na ito, ano to, Tony? Sugat, ano po ba? On site, makikita mo naghahabol hininga. Dahil hindi sila makahinga. Nakapanayam ng resibo ang suspect at ito raw ang unang beses na ginawa niya ito. Inaan ko naman po na gano'n ang bawal magbenta ng aso. Kaya lang po ako napilitan may tumawag po sa akin. Pati yung asawa ko, tinawagan ako. Kaya gano'n po nangyari. Nagpatulong sa amin uli ng aso, ayun na, tumulong nga ako. Sir, gaano katagal niyo na po ginagawa yung pagbibenta? Ngayon lang po ako, bago lang po yung sa akin eh. Talatrabaho po ma'am, parang hindi sa gulay. Alam niyo po illegal yung ginagawa niyo? Alam po nga po, sinabi ko sa asawa ko, masama ka ako yan. Inuhuli ka kami mahuli. Kinumpirma niyang ang asawa niya ang siyang nakikipagtransaksyon sa mga buyer. Kaya lang lagi kumukontak din sa kumukuha. Sa lahat, permission tawag. Ako, hindi naman ako nakakapag-usap eh. At busy nga lagi ako sa trabaho. Pero ayon sa mga otoridad, hindi ito ang unang beses na nagbenta siya ng aso para karnihin. Ito ay matagal na po nilang ginagawa ito. Maraming beses na rin po nilang ginagawa. Kaya sanay na po sila rito. Nakakulong ngayon ang suspect sa PNP CIDG Bulacan at nakaharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Depende po sa dami ng aso per head po kasi pwedeng 2 taon o 1 kalahating taon. Ayon sa isang veterinarian, delikado ang pagkain ng karne ng aso. Kung sakaling may rabies ito, hindi raw ito nawawala kahit lutuin ito. Kasi ang tendency po nun, tayo din ang maapektuhan eventually and magkaka-problem or mahahawa ng rabies. And dun sa mga nagdo-dog meat trade, iwasan na sana natin magkatay ng aso. Kasi para din kasi maiwasan natin na makakain tayo ng mga meat na positive for rabies. Dinala ang mga sinagip na aso sa isang rescue center sa Capas, Tarlac. At agad na ginamot ang mga sugatan at may karamdaman. Ito po yung isa sa mga rescue natin last Monday. He is Ramu. Siya po yung may pinaka-severe condition nung dumating. And based sa history po, siya yung pinalo sa ulo. Then natamaan po yung eye niya.
na-damage yung dito sa middle canthus nung ano. So parang pa-pop up na yung eyeball niya. Then nung upon checking po ng mismong eyeball, meron na rin po damage yung lens. So eto, nag-conduct po tayo ng eye inoculation then permanent tarso wrap. Siya po ay si Ram. Few days ago po nag-positive siya sa test kit ng parvoviral infection. Nasa under medication na po siya. Supportive treatment lang ang ginagawa natin. Then early today po, kumain na siya, which is a good sign po. Nag-start na yung recovery niya. Kapag tuluyang gumaling, pwede nang ampunin ng mga aso para magkaroon na sila ng bagong tahanan. Dito naman po sa Kennel 13 namin, dito nyo po mahanap yung mga up for adoptions namin, ready for rehome. So sila na po yung mga treated na and well-behaved na po sa mga temperament nila. And up for adoption po sila. Si Mami Dog ni Ram, yung puppy na black, siya po yung upon arrival, siya po yung nag-expired. And yung isa naman po na nasa sako na kawawa, yung itsura niya, kasama po niya dito po na living din. Kahit mga hayop, may karapatang mabuhay ng ligtas sa anumang uri ng karahasan at pang-aabuso. At dahil walang kalaban-laban sila bantay, responsibilidad natin silang alagaan at bantayan.